Ano nga ba talaga ang pinagmulan ng matagal na hidwaan ng Estados Unidos at Iran? Sa video na ito, bibigyan natin ng malinaw at simpleng paliwanag ang mga pangyayaring humantong sa tensyon na ito, mula sa langis, kudeta, hanggang sa modernong geopolitics. Hindi naman magkalaban ang Amerika at Iran noon. Nag-iba ito noong taong 1953 nang hinalal ng Iran na Prime Minister si Mohammad Mossadegh. Gusto ni Mohammad Mossadegh na makontrol ng buo ng Iran ang sarili nilang yamang langis. Ang langis ng Iran noon ay halos kontrolado ng British company na Anglo-Iranian Oil Company na naging BPO, British Petroleum. Dahil dito, nagalit ang Britain dahil nawalan sila ng malaking kita at impluensya. Dahil dito, humingi sila ng tulong sa Estados Unidos. Dahil panahon noon ng Cold War, nangamba din ng Amerika na humina ang Iran at maimpluensyahan. O di kaya ay makuha ng Soviet Union ang Iran, na kung saan ay napakalapit lang ng border na to sa Soviet Union. Dahil dito, magkasamang nagplano ang Estados Unidos at Britain ng isang kudeta noong 1953 upang patalsikin si Mossadegh. Noong 1951, nakuha ni Mossadegh ang kontrol sa langis ng Iran sa pamamagitan ng nationalization. Ngunit hindi niya naprotektahan ang kontrol na yon dahil sa matinding economic pressure at political destabilization. Ang operasyong ito ay tinawag na Operation Ajax, isang lihim na plano na isinagawa ng CIA at British intelligence. Parte ng Operation Ajax ang paglalabas ng propaganda laban kay Mossadegh. Pinondohan ang mga protesta at political allies na tutol sa kanya. Hinarang ng Britain ang pagbenta ng Iranian oil sa world market. Layuning pahinain ang ekonomiya para mawalan ng suporta si Mossadegh. Sinubukan ng Britain na i-pressure ang ibang bansa na huwag bumili ng Iranian oil. Pagpopondo sa mga political groups at media na tutol sa kanya. Nagkaroon ng kaguluhan sa Tehran. Pinalakas ang kapangyarihan ng Shah. Ang Shah ay ang tawag sa hari ng Iran. Ngunit limitado lang ang kapangyarihan ng Shah. Mas may kontrol sa gobyerno ang Prime Minister na si Mossadegh. Ang layunin ng US at Britain ay ibagsak si Mossadegh. Ibalik at palakasin ang Shah bilang pangunahing authority. Pero bakit gustong palakasin ng US at Britain ang hari ng Iran? Dahil iniisip ng US at Britain na kung mas may kontrol ang Shah at mas kaalyado sila, mababawasan ng risk na maimpluwensyahan ng Soviet Union ang Iran at mas mapapanatili ang access nila sa langis. Kaya iniisip ng maraming Iranian na hindi lang simpleng politika ang nangyari noong 1953. Para sa kanila, malinaw itong pakikialam ng Amerika at Britain sa kanilang sariling demokrasya. Sa pananaw nila, pinabagsak ang isang halal na leader para protektahan ang interes ng kanluran, lalo na sa langis. Noong 1953, tuloy ang napatalsik si Mohammad Mossadegh. Inaresto si Mossadegh at hinatulan ng kulong. Matapos ang maikling pagkakabilanggo, inilagay siya sa house arrest hanggang sa kanyang kamatayan noong 1967. Pagkatapos ng kudeta, pinalakas ang kapangyarihan ng Shah, si Mohammad Reza Pahlavi. Mula sa pagiging limitadong monarkiya, naging mas sentralisado ang kanyang pamumuno. Pinalawak niya ang kontrol sa military at intelligence at pinahina ang oposisyon. Sa tulong ng Western support, lalo na mula sa Estados Unidos, nagsimula siya ng malawakang modernization program na tinawag na White Revolution. May mga reforma sa edukasyon, lupa at industriya. Lumago ang ekonomiya dahil sa kita mula sa langis. Ngunit habang umuunlad ang ilang sektor, lumalim din ang agwat ng mayaman at mahirap. Marami ang nakaramdam na wala silang boses sa politika. May mga alegasyon ng paglabag sa karapatang pantao at mahigpit na pagkontrol sa mga kritiko ng gobyerno. Habang tumatagal, lumakas ang oposisyon mula sa mga estudyante, relihiyosong lider at iba't ibang sektor ng lipunan. Noong 1979, sumabog ang malawakang protesta na humantong sa Islamic Revolution. Napilit ang umalis sa Iran ang Shah at nagpunta sa exile. Ilang buwan matapos yon, bumagsak ang kanyang rehimen at nagbago ang direksyon ng bansa. Ang karanasang ito
mula 1953 hanggang 1979 ang nagpatibay sa kawalan ng tiwala ng maraming Iranian sa Estados Unidos at sa kanluran. Sa parehong taon, sinalakay ng mga estudyanteng Iranian ang US Embassy sa Tehran at ginawang bihag ang 52 Amerikanong diplomat sa loob ng 444 na araw. Dito tuluyang naputol ang diplomatikong relasyon ng dalawang bansa. Mula noon, hindi na nagkasundo ang dalawang bansa. Noong 1980s, habang may digmaan ang Iran at Iraq, sinuportahan ng US ang Iraq, kaya lalong lumalim ang hidwaan. Sa paglipas ng panahon, sinuportahan ng Iran ang ilang armed groups sa Middle East. Tinawag naman ng US ang Iran bilang state sponsor of terrorism. Noong 2015, nagkaroon ng kasunduan na tinatawag na JCPOA, Iran Nuclear Deal. Kasali dito ang US, UK, France, Germany, Russia, China at Iran. Pumayag ang Iran na limitahan ang pag-enrich ng uranium, bawasan ng uranium stockpile, payagan ng international inspections. Kapalit nito, tatanggalin o luluwagahan ng economic sanctions laban sa Iran. Layunin nito na pigilan ng Iran na makagawa ng nuclear weapon. Noong 2018, umatras ang US sa deal sa ilalim ni President Trump. Ibinalik ang mabibigat na sanctions. Dito nagbago ang sitwasyon. Pagdating ng taong 2000, naging sentro ng tensyon ang nuclear program ng Iran. Nangamba ang US at mga kaalyado nito na baka makagawa ang Iran ng nuclear weapon. Unti-unting lumampas ang Iran sa mga limitasyon ng deal. Ngayon, may uranium sila na na-enrich hanggang 60%. Para maintindihan, 3 to 5% enrichment para sa nuclear power plant, 90% enrichment para sa nuclear bomb. Ang 60% ay hindi pa weapon grade, pero mas malapit ito kaysa civilian level. Ito ang dahilan kung bakit nag-aalala ang Israel at US. Hindi dahil may bomba na, kundi dahil kung gugustuhin ng Iran, mas mabilis na nilang maabot ang 90%. Ang tawag dito ay nuclear capability o breakout potential. Iran naman ay nagsasabing ang programa nila ay para sa energy at medical use. Pero sa geopolitics, hindi lang intention ang tinitingnan, kakayahan ang mas kinatatakutan. Ngayon, may uranium ang Iran na na-enrich hanggang 60%. Hindi pa yon bomba. Pero ang tanong ng Israel at US, hindi may bomba na ba? Ang tanong nila. Kung bukas magdesisyon sila, gaano katagal bago sila makagawa? At kapag ang sagot ay hindi na taon, kundi buwan, nagbabago ang buong calculation ng seguridad. Sa mundo ng military strategy, hindi ka naghihintay hanggang may sumabog. Kumikilos ka bago pa mangyari yon. Kaya para sa Israel, hindi ito simpleng issue ng trust. Ito ay tungkol sa survival. Dahil kung mali ang timing ng paghihintay, hindi na yon maayos ng negosasyon. Para sa Iran, ang mataas na enrichment ay paraan para pilitin ang kanluran na bumalik sa negosasyon. Habang tumataas ang level ng uranium, tumataas din ang urgency ng US at Europe na makipag-usap. Sa madaling salita, mas mataas ang enrichment, mas malakas ang bargaining position ng Tehran. Dahil dito, nakipagsahanib ang Israel sa US sa mga aksyon laban sa Iran upang subukang pigilan ang pag-usbong ng anumang banta sa seguridad ng reyon. At saan sa kasaysayan ng US-Iran relation sa tingin ninyo nagsimula talaga ang tensyon? Ang oil? Ang revolusyon? O ang nuclear issue? Sa tingin mo, ginagamit ba ng Iran ang nuclear program bilang depensa o bilang leverage sa politika?